Ang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orindain and Gerald Gales. Bandera News Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayong po ay araw ng Biyernes, ika-30 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihahatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sa bayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng pila ng radyo bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orindain. Bandera News Nationwide. Bandera News Headline. Bagyong Rolly mas lalong lumakas. Isa pang tropical storm, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Bandera News Headline. Balitang national pa rin, 20 milyong halagang o hanggang 100 milyong mga Pinoy. Target ng pamahalaan na mapagkalooban ng bakuna kontra COVID-19. Bandera News Headline. Sa Metro Manila, kaso ng COVID-19 sa Parañaque City, 70 na lang. Bandera News Headline. Balita naman na mula sa Luzon, 5 miyembro ng New People's Army o NPA sumuko sa Isabela. Bandera News Headline. Sa Visayas, mahigit 20,000 pasyente gumaling na sa COVID-19 sa Central Visayas. Bandera News Headline. Mga balita naman na mula sa Mindanao, robot na magsiservisyo sa mga COVID patient dumating na. Bandera News Headline. 11 barangay sa Agusan malaya na sa kamay ng NPA ayon sa militar. Bandera News Headline. Samantala, alkalde sa lungsod ng Jensan nanindigang tuloy ang Sunday lockdown sa kabila ng panawagan ng konseho. Bandera News Headline. At ang ulo ng mga balitang yan ay atid sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule. Santone Plus at QC Live Testimony. Kayo po ba si Ana Lea Ganzon? Apo. At yung mga magulang po rin nagtitik din ng Santone Plus natin. Sila po talaga yung nagtitik ng Santon. Kaya lang siyempre, dahil sa yung parang nakita naman nila na maganda talaga yung resulta, pati kaming mga anak ay pinaiinom na rin. Para sa mga kababayan na talagang sinisiguro namin na talagang napaka-epektibo ng Santon Plus Pure C. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santone Plus Herbal Capsule. Bandera News Nationwide. Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, mas lalong lumakas ang bagyong Rolly matapos na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kung saan nagdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Inaasahan naman ang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng naturang bagyo. Kaugnay niyan, pinaalalahanan naman ang lahat ng mga residente na nasa low risk area na agad na lumika sakaling mas lumakas pa ang bagyo. Samantala, inaasahan naman ang pagpasok ng isa pang bagyo na nasa tapat ng Mindanao na may layong 2,560 kilometro. Bandera News Nationwide. Balitang nasyonal pa rin, target ng pamahalaan na mabakunahan kontra COVID-19
ang 20 milyon hanggang 100 milyong mga Pinoy sa susunod na taon. Matatandaang naglaan ng pamahalaan ng mahigit 2.5 million pesos fund para sa COVID-19 vaccine. Ayon sa Department of Health, patuloy naman ang isinasagawang monitoring ng National IATF sa mga lugar na maaaring pagtayuan ng cold chain facilities na paglalagyan naman ng mga bakuna. Samantala, hiniling naman ang ahensya na gawing 10 billion pesos ang pondong ilalaan para sa COVID-19 vaccine. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sa Metro Manila, bumaba na sa 70 ang kaso ng COVID-19 sa Parañaque City mula sa 6,000 na kaso ng virus. Base sa talaan ng Municipal Health Office, nasa 6,421 ang gumaling sa sakit habang nasa 160 naman ang nasawi. Sa ngayon ay patuloy naman ang sinasagawang monitoring sa mga pasyenteng nasa isolation facilities ng lugar. Samantala, muli namang pinaalalahanan ang lahat na manatili sa kanilang tahanan at sumunod sa batas na umiiral. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita naman na mula sa Luzon, 5 miyembro ng New People's Army o NPA ang nagbalik loob sa pamahalaan sa Isabela. Kinilala ang mga ito na sina alias Kadaren, Kadario, Kalea, Kalenlen at isang minor de edad. Sa ngayon ay pinoproseso na ng kasundaluhan ng dokumento ng mga ito upang mapabilang sa programa ng pamahalaan at para sa mga kabataan na alternative learning system. Samantala, patuloy namang hinihikayat ng pamahalaan ang lahat ng makakaliwang grupo at ang mga miyembro nito na sumuko sa kinauukulan at makiisa na sa pamahalaan. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sa Visayas, mahigit 20,000 ang pasyenteng gumaling na sa COVID-19 sa Central Visayas ayon sa Department of Health. Sa ngayon ay meron na lamang 888 ang aktibong kaso ng virus sa iba't ibang parte ng Central Visayas. Napagalaman namang nasa 1,337 ang naitalang nasawi. Samantala, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng contact tracing at pagpapatupad ng health protocols upang maiwasan ang COVID-19. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. Robot na magseserbisyo sa mga COVID-19 patient ng BMC. Dumating na. Ang detalye ng balita yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Coraza, i-Bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Ornol nang ibinigay ng Micro-Wiring Technologies Company and Logistics Endorse Service Assistant or LISA robot sa pamunuan ng Butuan Medical Center at ng local government sa lungsod ng Butuan para ito'y maggamit at makipinabangan sa publiko. Ang naturang medical equipment ay may gulong, tablet at compartment box na siyang hahawak na mga gamot para ibigay sa mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Ang telepresence robot na LISA ay makokontrola sa pamamagitan ng remote system at mahawakan ng isang individual. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang face-to-face contact ng pasyente at mga health workers sa loob ng Butuan Medical Center. Yan ang ating balita mula dito sa 101.3 Radyo Bandera Bayugan City. Ed Coraza, nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Ed Coraza, mula po sa Radyo Bandera Bayugan. Barangay officials na sangkot sa illegal logging sa Cagayan de Oro, huli ng CIDG-10. Mula po sa Radyo Bandera Northern Mindanao, Jeff Baconga, i-Bandera mo! Bandera Live Report. Nahuli na ng CIDG-10 ang isang incumbent barangay Kagawad, barangay Tanod at dating membro ng Philippine Marines nang isinilbi ng mga otoridad ang arrest warrant mula sa korte sa Zone 9 Sunrise Village, Barangay Mabuaya, siyudad ng Cagayan de Oro. Kinilala ng CIDG Team Commander Major Losita Baltar ang mga nahuli na sila barangay Kagawad Spark Jonan Macana, barangay Tanod na si Julito Militares at ang dating Marine na si Charlie Caharon Ordinan. Ayon sa CIDG, marami ng munong paglabag sa batas ang mga nasabing personalidad
Kaya naglabas na ng warrant of arrest ang Branch 18 sa sala ng Executive Judge Tines Alcantara at sa kanyang sala para mahuli ang mga suspect. Ang mga nahuli umano ang mga nagpasimula sa illegal logging activities, land grabbing at illegal mining sa saling barangay. Nakuha ng mga otoridad mula sa mga suspect ang 3 homemade shotguns, 2 dekalibring armas, granada at mga bala ng iba't ibang mga armas. Naharap ang mga suspect sa iba't ibang kaso na ihahabla sa kanila ng CIDG. Yan ang ulat mula dito sa Radio Bandera Northern Mindanao 107.3 News FM. Reporting live, Jeff Pakunga sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines! Bandera Live Report. Maraming salamat Kabanderang Jeff Baconga mula sa Radyo Bandera Northern Mindanao. Samantala, Cagayan de Oro nakapagtala ng 1,567 COVID-19 positive cases. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, Popoy Iburan, i-Bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. 36 na mga residente ang nagpositibo sa SARS-CoV-2 na dinala ang kabuang bilang ng mga kumpirmadong coronavirus disease. Sinabi ni Acting City Health Officer Dr. Lorraine Neri na 19 sa 36 bago mga lokal na kaso ay malapit sa mga dating kinumpirmang kaso at 5 ang local authorized persons outside the residence. Sa 1,567 na kabuang kaso ng COVID-19 sa lungsod, 357 ay nasa ilalim ng returning overseas Filipino workers at locally stranded individuals at 1,210 na ang mga kaso. Ang mga local transmissions na itala ng Cagayan de Oro ang 537 ng mga aktibong kaso. 24 sa mga ito ay na-admit sa Northern Mindanao Medical Center, 499 ang mga outpatient at 14 ang mga ROF at LSI. Dinala nito ang kabuang bilang ng mga nakuwang muli sa Cagayan de Oro sa 962. Ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa lungsod ay nasa 68. Mao kini ang atong mga balita gikan dinhi sa 103.9 Marian Radio Bandera Cagayan de Oro. Kini si Marian Bandera Popoy Iburan para sa pinakarespetuado sa News and Current Affairs, Marian Radio Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Popoy Iburan mula po sa Radyo Bandera Cagayan de Oro. 3 sugatan sa salpukan ng 2 pick-up sa bayan ng Banga, South Cotabato. Mula po sa Radyo Bandera Surala, Butch Di Mayo, i-Bandera mo! Bandera Live Report. Sa pagamutan, ang driver ng 2 pick-up makaraang magsalpukan sa National Highway sa bahagi ng Barangay San Vicente, Banga, South Cotabato. Sa salaysay na nakasaksi sa naturang aksidente na nag-overtake ang puting Toyota pickup service vehicle ng PLDT na may plate number NEA 2853 sa isang motorsiklo dahil upang mabangga nito ang Navara pickup na may plate number F3S 077 na kulay itim. Gumulong-gulong ang sasakyan ng PLDT sa gilid ng highway hanggang sa umabot sa pagawaan ng mga bahay kubo. Maswerte naman na walang taong nagtatrabaho sa mga oras na iyon. Patungo umano sa direksyon ng bayan ng Banga ang sasakyan ng PLDT habang binabaybay naman ng itim na pick-up ang direksyon papuntang Coronadal City. Maliban sa 2 driver, sugatan din ang isa pang sakay ng PLDT service vehicle. At mula dito sa 98.1 Radio Bandera Surala, ito ang inyong kabandera, Butch Di Mayo, nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat Kabanderang Butch De Mayo mula sa Radyo Bandera Surala, South Cotabato. Samantala sa iba pang balita, mga magsasaka sa unang distrito ng North Cotabato umaasang mabibigyang pansin ang hinaing sa mababang presyo ng palay. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Midsayap, Benny Keman, i-Bandera. Bandera News Nationwide. Yon ng mga magsasaka sa pamahalaan na bigyan ng pansin ang hinaing ng kanilang sektor dahil na rin sa bagsak na presyo ng palay na umiiral sa mapamilihang bayan.
Sa panayam ng Radyo Bandera, Midsayap, kay Ginoong Dante Codal, Presidente ng Midsayap, Pikawayan, Libungan, Kabuntalan, MPLK Federation of Irrigators Association, ikinabahala nito ang sitwasyon ng mga magsasaka, lalo pa at nahaharap ngayon sa krisis. Ang lahat at dinagdag pa ang bagsak presyo ng palay sa merkado, bunsod na rin ng rice tarification law. Aniya, napipilitan ang mga magsasaka na ibinta ang kanilang produkto kahit wala itong makuhang tubo mula sa pinagpagurang sakahan sa loob ng ilang buwan bago ito anihin. Aniya, masyadong mahal ang presyo ng mga inputs ng palay, ngunit mababa ang presyo ng produkto kaya walang magawa ang mga magsasaka kundi mangutang na lamang para sa mga susunod na taniman na isa sa mga dahilan na hindi makakaahon ang mga ito sa kahirapan. Bilang representante anya ng sektor ng mga magsasaka sa unang distrito ng North Cotabato, hangad nito na mapakinggan ng pamahalaan ang kanilang hinaing lalo na sa pagpapataas ng presyo ng palay at nang makaahon man lang sa kahirapan ang bawat magsasaka na kinukonsiderang backbone of the society. At yan ang report mula sa bayan ng Midsayap, Radyo Bandera 100.5 My FM. Benny Keoman para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera News Nationwide. Maraming salamat, Benny Keoman, mula po sa Radyo Bandera Midsayap. Alkalde sa lungsod ng Jensan, nanindigang tuloy ang Sunday lockdown sa kabila ng panawagan ng konseho. Mula po sa Radyo Bandera Jensan, Red Gabiola, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Tindigan ngayon si Jensan City Mayor Rodel Rivera na magpapatuloy pa rin ang implementasyon ng Sunday lockdown sa lungsod ng Jensan sa kabila ng ipinasang resolusyon ng konseho sa panawagang itigil ang pagpapatupad ng naturang patakaran. Ayon sa alkalde, hindi pa raw nito natatangkap ang naturang resolusyon mula sa konseho kaugnay sa pagpapatigil ng Sunday lockdown sa lungsod. Subalit base sa alinsunod sa napagkasunduan ng Local Interagency Task Force on COVID-19, magpapatuloy pa rin ang implementasyon ng naturang patakaran kung saan suportado rin ito ng EBCO Association of Barangay Captains. Giit ng alkalde, wala itong nakikitang negatibong epekto sa pagpapatupad ng Sunday lockdown sa lungsod kung saan ito raw ay isang pamamaraan upang malimitahan ang galaw ng mga tao. Aniya, malaking tulong ang naturang hakbang at tanawagan ito sa publiko na hanggat maaari ay suportahan nito ang ginawa ng lokal na pamahalaan. Samantala, mananatili pa rin nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine Status ang lungsod alinsunod sa guidelines ng National IATF. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera News FM Jensan. Ito si Kabanderang Red Gabiola para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Kabanderang Red Gaviola mula sa Radyo Bandera Jensan. Samantala sa iba pang balita, pagsusuot ng face mask at face shield mahigpit ng ipatutupad o ipinag-utos sa lahat ng mga pampublikong lugar sa Northern Samar. Ang detalye ng balita niyan mula sa Radyo Bandera Katarman, Adonis Rebadulia, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bilang paghihigpit nang sa gayon ay maiwasan ang mas malalang transmisyon ng COVID-19 sa komunidad, ipinag-utos ni Governor Edwin Marino Ong Chuan ang sapilitang pagsusuot ng face mask at face shield sa lahat ng pampublikong lugar sa buong lalawigan ng Northern Samar, pati na rin sa mga pribadong establishmento at mga opisina simula Nobyembre 1, 2020. Nakapaloob ang nasabing kautusan sa Executive Order No. 10-01 Series of 2020 bunsod ng dumaraming kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Northern Samar sa kabila ng walang humpay na pagpupunyagi ng pamahalaang panlalawigan na masugpo ang pagkalat ng nasabing virus sa probinsya ng Northern Samar. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito si Kabanderang Adonis Rebadulia, nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Adonis Rebadulia mula po sa Radyo Bandera Katarman, Bulacan. Bantay sarado ngayong undas. Mula po sa Radyo Bandera Central Luzon, Maverick Marcelo, i-bandera mo! Bandera News Nationwide! Bukod sa 641 na polis ay magpapakalat pa ng 1,472 ng mga force multiplier sa buong Bulacan upang magbantay sa araw ng undas. Ito ay para maiwasan ang malawakang pagtitipon ngayong pandemya at maging ang posibleng pananamantala ng mga kriminal. Ayon kay Bulacan PNP Provincial Director Police Lieutenant Colonel Lawrence Caipe, itatalaga ang mga polis at mga force multiplier sa mga police assistance desk at motorist assistance desk sa mga lugar gaya ng sementeryo, bus terminals, maging sa pagpasok at paglabas sa North Luzon Expressway.
Sinasabing mahigpit na ipatutupad ng mga otoridad ang pag-inspeksyon sa mga nasabing lugar at babantayan rin ang minimum health protocols kabilang ang community quarantine rules at local ordinances. Pinaiting din ng police visibility sa buong lalawigan para sa posibleng pagsasamantala ng mga kriminal. At paalala naman ng pulisya sa publiko na ipinag-utos ng Interagency Task Force o IATF sa ilalim ng Resolution No. 72 ang pagsasara sa publiko ng pribadong sementeryo mula Oktubre 29 hanggang sa Nobyembre 4. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Mula sa Radyo Bandera Central Luzon, ang inyong kabandera, Maverick Marcelo nagulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera News Nationwide. Maraming salamat kabanderang Maverick Marcelo mula sa Radyo Bandera Central Luzon. Samantala 3 nagpositibo sa COVID-19 sa Olongapo City. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Olongapo. Alvin Ramos, i-Bandera mo. Radyo Bandera COVID-19. 3 katawan dinapuan ng COVID-19 sa Olongapo City base sa inilabas sa pahayag ni Mayor Roland Paulino Jr. Ang mga pasyente ay kinabibilangan ng isang 63-year-old na babae mula Barangay East Bahak-Bahak, 36 years old na babae na tiga Barangay Banikain at 25-year-old na lalaki mula Barangay East Tapinak. Samantala, 13 naman sa mga pasyente ang gumaling na mula sa COVID-19. Sa kasalukuyan, ang lungsod ay may confirmed cases na 801, active cases na 75, recovered na 700, death na 26, suspect cases na 50, probable case na 1. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan kaugnay sa ibang pag-iingat at sundin ang itinakdang health and safety protocols. Yan ang balita mula dito sa 107.1 Radyo Bandera Olongapo City. Alvin F. Ramos para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Maraming salamat Alvin Ramos mula po sa Radyo Bandera Olongapo. At iyan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan at sa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News Nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batiko sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sabayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glan Sarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakaga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga. Si Geraldine Tagliong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod rin si June Bacus sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasanda at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljon Castanyo na sabayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Gorasa sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Trento, si Bene Keman sa Radyo Bandera Midsayap, si Ryan Valdebes Operte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Caguay, sa Radyo Bandera Tandag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Katarman, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan susunod na si City Councilor Elgin Damasco sa Kuskus Batiko sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Nasabay hindi po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Lorendain. At ito ang Bandera News Nationwide. Bandera News Nationwide.